Para sa part 3 ng ating video ay ito namang flowers ang gagawin natin. So hindi natin pinutol yung yarn kasi magkukontinuous na tayo sa petal. Ang kailangan nating gawin ay mag-chain 2. Okay, let's chain 2. 1 and 2. After that, magi-slip stitch tayo dito sa bahaging ito. Kung nakikita nyo tong ating joining, ayan, yung mga inner loops na natira kanina, para sa mga round na to, dun naman tayo magtatrabaho. So, ito, i-connect natin ito dito, slip stitch, at sa same loop na yan, gagawa po tayo ng 3 double crochet. Okay? Nakikita nyo yung loop na yan. Diyan tayo gagawa ng 3 double crochet. So, ito na yung petal natin. I-start tayo sa chain 2 para makagawa tayo ng first row ng ating petal. So, 1 and 2. Okay? Gawa tayo ng dalawang double crochet sa same loop. Into the same loop, let's make or work on 2 double crochet. Ayan, meron na tayong 3 double crochet. Sa susunod na loop, kasunod lang na loop, okay? Gagawa ulit tayo ng 3 double crochet. 1, 2, and 3. So, ito po yung magiging first row ng ating petal. Tatandaan ninyo kung paano natin gagawin itong unang petal na to ay ganun din para sa lahat ng petals sa bawat layer ng ating flower. Okay? So, total of 6 double crochet. Gawin naman natin ngayon yung second row. So, to begin, let's chain 2. 1, 2. Let's turn our work. And into the same hole or stitch, gagawa tayo ng 1 double crochet. Okay, so nag-increase tayo dyan. Into the next stitch or hole, mag-i-increase pa rin tayo. So, yun ay total of 2 double crochet in 1 stitch. So, basic lang naman yun, di ba? Alam nyo na yung mga increase. And dito sa mga susunod, 1, 2, 3, 4 holes or stitch, ganun pa rin yung gagawin natin. Mag-increase pa rin tayo. Forward dito, tanggalin ang audio. Okay, at this moment, i-check ninyo kung ilang increase ng double crochet meron kayo sa second row. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan natin ay 6. So, halimbawa, may case na hindi ninyo makita yung stitch dito, sipatin yung mabuti kasi may natitira dyan na isang stitch or hole na kailangan natin lagyan ng increase or dalawang double crochet. So, for the second row, kailangan natin 12 double crochet. Okay? Sa first row, 6 kailangan, times 2 tayo, kailangan ay 12 double crochet. Hindi lamang dito mga kapatid, kung hindi lahat ng petals natin. So this time, kailangan natin mag-skip ng stitches. Skip 5 stitches or loop, and then into the 6th loop, mag-slip stitch tayo. Okay? Gagawin naman natin ay yung para sa pinakang dulo ng petal natin, yung pinakang design niya, which is the crab stitch. Okay? Crab stitch. So, dito, after natin mag-slip stitch, let's chain 1. So, gagawa tayo ng single crochet counterclockwise pakanan instead of pakaliwa. Tama ba? Basta pabaliktad, ganon. So, after chain 1, yung hole or stitch na yan na nakikita ninyo dito sa ating petal, itutusok natin yung ating hook dyan. Okay? So, iikot lang natin yung hook natin, tusok natin dito sa ating stitch or hole. Grab natin yung yarn,
and pull it through. So ayan, meron tayong total of 2 loops dito. Grab natin yung yarn natin and pull through 2 loops. Okay? So may isang loop tayong naiwan dito. Uulitin lang natin yung ginawa natin kanina sa first hole. Itusok natin yung hook natin dito sa susunod na stitch. Backwards tayo, so pabaliktad. Okay? Grab ulit natin yung yarn. Let's make single crochet ng pabaliktad. Ulitin lang natin hanggang sa makomplete natin yung stitches hanggang dito sa dulo ng ating petal. Tanggalin mo yung ating forward dito. Huwag kakalimutan yung pinakadulong stitch dito or hole. Baka makaligtaan ninyo. Kailangan ay total of 12 stitch din po yan. Ayan. Then after that, katulad ng bilang natin dito, skip 5 loop and slip stitch sa pang 6th loop. Okay? So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5. Skip. Slip stitch tayo dun sa susunod, sa pang 6. Okay, so tapos na isang petal natin. Kung saan tayo nag-slip stitch, dun din tayo gagawa ng 3 double crochet. Chain 2 to begin and work on 2 double crochet into the same loop. Into the next loop, work on 3 double crochet. 1, 2, and 3. Okay? So, check. Kailangan natin ng total of 6 double crochet. Okay? Kapag okay na yan, sa second row tayo ng petal natin, chain 2 muna. Turn our work. Double crochet into the same stitch or hole. And then, work on 2 double crochet in every hole tayo, mga kapatid. Ibig sabihin, increase tayo 6 times. Three. 4. 5. And 6. So, ayan. Hanapin na lang yung butas dyan. 6. So, ito na yung pangalawang petal natin. Kailangan nating mag-crab stitch. But before that, kailangan i-attach muna natin siya dito sa ating round. Okay? So, bibilang ulit tayo ng 5 loops. Pero para shortcut na hindi na kayo magbilang, yung pinakamalapit, itong part na to, dito natin siya ikakabit. Okay? Doon sa pinakamalapit na loop kung saan nandoon yung ating previous petal. Okay? Nagets nyo ba? Ito siya. Kasi same din naman ang bilang niyan dun sa 6th loop. Then after that, crab stitch na tayo, chain 1. And mag single crochet tayo backwards, pabaliktad. Magkita-kita tayo dito sa last stitch. Kapag okay na yung ating second petal, natapos na natin yung crab stitch, so ganun pa rin, skip tayo ng 5 loops. 1, 2, 3, 4, 5. Slip stitch tayo dun sa pang 6th. Okay? Slip stitch at dito na ulit tayo gagawa ng panibagong petal natin. Okay? So, katulad lamang din po ng ipinakita ko kanina kung paano natin nagawa itong dalawang petals na to, ay ganun lang naman yung gagawin natin. Okay? So, magkita-kita po tayo kapag nakabuo na kayo ng 6 petals. So, yun yung part kung nasaan nandito na po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Kapag meron na tayong 6 petals, ganito na po ang itsura ng ating rose. Okay?
So, dito, mag-i-skip tayo ng 5 loops and slip stitch sa 6th loop. Okay? So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito tayo sa pang 6. Mag-slip stitch tayo. And, gagawa ulit tayo ng 3 double crochet dito sa ating hole or stitch. So, chain 2 and make 2 double crochet. 1 and 2. Okay? Total of 3 double crochet. And into this same loop, kung saan occupied na siya ng first petal, ay gagawa tayo dito ng 3 double crochet. 1, 2, and 3. Ayan. Pagkatapos niyan, gawa tayo ng second row, chain 2, turn your work, double crochet into the same stitch or hole. Katulad lamang nung mga ginawa natin dito sa mga petals na ito, maggagawa lang tayo ng total of 12 double crochet dito sa second row. So, 6 increase po yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magkita-kita tayo kapag natapos na natin yung second row. Okay, once it's complete, slip stitch lang natin siya dito sa likod ng petal na ito. Okay? Or kung gusto nyo magbilang, bilangin natin yung i-skip natin na loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito rin naman yung papatak doon sa loop kung saan nandun na yung petal natin. Okay? So, shortcut ba? Ayan. Then, after that, syempre, kailangan nating mag-crab stitch. Chain 1, and then put our hook here. Grab the yarn, pull it through. So, ayun yung 2 loops natin. And, grab the yarn, pull through 2 loops. Ayan. So, magtusok ulit tayo dito sa susunod na stitch. Alam nyo na ang gagawin ninyo para sa crab stitch at magkita-kita na lamang po tayo dito sa last stitch. Ayan, ito na po yung pang 7th petal natin. Okay, tandaang mabuti mga kapatid, hindi po tayo dito magi-slip stitch sa likod ng petal. Okay, kung hindi, dito sa harapan. Kasi yung paggawa natin ng petal ay mula sa outer layer papunta dito sa gitna, sa center. Okay? So, hindi dito sa labas, kung hindi dito sa loob. So, bilangin natin yung kailangan nating i-skip na stitch. 1, 2, 3, 4, 5. Doon sa pang 6, doon tayo mag-slip stitch. Okay? Or hanapin na lamang natin yung part dito kung saan nandoon yung ating petal. Ayan. Hanapin lang mabuti. Okay, bulat-latin natin yung petal na yan. Tsaka. And slip stitch. Okay. So, ganito magiging itsura ng ating outer part ng rose. Total of 7 petals. 7 petals. Okay, para dito nasa pangalawang layer tayo. Let's chain 2. 1, 2. Okay. So, gumawa tayo ng chain 2 para maitawid natin yung ating stitch dito sa susunod na layer. Okay? So, tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo mabuti kung saan ninyo i-slip stitch or kung saan natin i-slip stitch yung ating ginagawa. So, medyo ilihis natin siya. Ito yung, kung nakikita nyo yung center part netong dalawang petals. Okay? Dito, kunin natin yung katapat na stitch niya or na loop. So, ito, ilagay natin yung yarn dito sa kabila, sa kanan, and then mag-slip stitch tayo dito sa loop kung saan bandang center yung katapat dito sa dalawang petal. Okay? Mag-slip stitch tayo dito. Yan. Then, after that, chain 2 ulit. Chain 2 kasi ito yung magiging first double crochet natin dun sa petal. Okay, chain 2 and into the same loop gagawa tayo ng dalawang double crochet. Hanapin same loop wag kung saan-saan pumunta. Charot. So 1 and
2. Total of 3 double crochet yan. Into the next loop, 3 double crochet ulit yung kailangan nating gawin. Okay? So, 1, 2, and 3. Okay? Tulad lang din naman ang ginawa natin dito sa previous round. Okay? Mag-i-increase lang tayo dito sa mga stitches na nandito. Chain 2 muna, syempre. Turn our work. Double crochet into the same stitch. Ayan. So, trabahuhin natin yung mga increases dito sa mga stitches na to at magkita-kita tayo kapag okay na. First petal for this second layer ng ating rose. Okay, check kung meron tayong total of 12 double crochet dito. And kapag okay na siya, mag-i-slip stitch tayo dito sa 5th loop. Okay? So, bali mag-skip tayo ng 4. 4, 1, 2, 3, 4. Skip. And then, slip stitch dito sa 5th loop. Okay? Slip stitch. And, chain 1. And, dun na tayo ulit sa crab stitch. Okay? So, hindi ko na-explain kung paano yung crab stitch kasi na-explain ko na kanina. Okay? Tapusin ninyo yung stitch na yan at magkita-kita tayo dito. Pagkatapos ng ating crab stitch, skip 4 loops. 1, 2, 3, 4. And slip stitch into the 5th loop. Yan. After that, ganun ulit. Chain 2. Make 2 double crochet into the same loop. Make 3 double crochet into the next loop. Okay, and then proceed tayo sa second row ng ating rose, ng petal, I mean. Chain 2 pa din tayo. Turn your work. Double crochet into the same stitch. And tapusin ang second row ng ating petal. Ayan, tapos na yung second petal natin para sa second layer. Ganun pa rin ang gagawin natin. Skip 4 loops and slip stitch into the 5th loop. Okay? So, kung hindi, para hindi na kayo magbilang, dito lang, attach nyo lang dito kung nasaan yung ating previous petal. Okay? So, nakikita nyo naman, di ba? Hindi ko alam tawag eh. So, dyan lang natin siya i-attach para hindi na tayo bilang ng bilang. Okay? Slip stitch lang tayo dyan. At pagkatapos mag-slip stitch, proceed tayo sa crab stitch. Don't forget to chain 1. And then, crab stitch tayo hanggang dito sa last stitch. Skip 4 loops and slip stitch into the 5th loop. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, uulitin na lang natin yung proseso na yon hanggang sa makarating tayo dito sa part na to, malapit dun sa ating first petal. Para sa second outer layer ng ating rose, ganito ang magiging itsura niya. So, meron tayong total of 1, 2, 3, 4, 5, 6 petals. Okay? So, yung slip stitch natin para sa last petal na to ay hindi natin gagawin dito sa likod ha. Tatandaan nyo ha, kailangan papasok tayo lagi. So, yung laging last petal natin ay mag-i-slip stitch or i-slip stitch natin dito sa harapan ng ating first petal. Okay? So, katulad lang ng previous natin, hanapin mo yung ito, yung pagkakabitan natin dito or bilangin mo na lang. Hanapin mo dito, tsagain mong bilangin yung outer loop dyan. Bilangin mo 1, 2, 3, 4. Doon sa pang 5, doon natin i-slip stitch. Okay? Yan. At dahil kailangan nating tumawid ulit doon sa susunod na round, mag-chain 2 tayo. Chain 2, 1 and 2. Okay? So, tawid tayo dun sa kasunod na round. Let's jump. Okay? So, hanapin lang ulit natin kung saan yung part na katapat in between itong dalawang petals natin. Okay? So, iganyan mo lang yung hook mo. Makikita mo yung loop na yon. Dun tayo mag-slip stitch. Ilagay mo tong yarn dito sa kanan para may daan wave. And then, slip stitch natin siya dito. And, repeat the pattern. Chain 2 and 2 double crochet into the same loop. Ayan, mga kapatid, hindi ko na ipapakita ha kasi running out of memory na ako. Running out of memory na ako.
and ako'y nangangarag na din. So, dun lang sa susunod na loop, of course, gagawa tayo ng 3 double crochet and then proceed sa 12 double crochet sa second row, okay? And then, kapag nabuo na yung petal natin, explain ko yung susunod na gagawin. Ito na yung first petal natin para sa third layer ng ating rows. So, magi-skip po tayo ng 6 loop, okay? Skip tayo 6 loops, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doon sa pang 7, doon tayo magi-slip stitch, okay? Tandaan, skip 6 loops. Into the 7th loop, doon tayo mag-slip stitch. Okay, after slip stitch, crab stitch tayo, but before that, chain 1 muna. Ayan. Okay, gawin nyo ang crab stitch at magkita-kita tayo sa last stitch ng petal na ito. Kapag okay na yung first petal natin sa third layer ng ating flower, skip lang tayo ng 6 loop. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Into the 7th loop, dito tayo magi-slip stitch. So, katulad na lang ito ng mga pinagkagawa natin kanina. Ulitin lang natin yung petal hanggang makomplete natin yung 3 petals. Okay, hindi ko na po ipapakita yung proseso. Magkita-kita na lang tayo kapag natapos na natin itong 3 petals sa third layer. Remember to skip 6 loops and into the 7th loop, doon po kayo magi-slip stitch. Ayan, para sa third layer ng ating rose, ito yung third layer natin, meron tayong 3 petals, ano? So, kailangan lang natin slip stitch ito sa loob ulit. Huwag niyong kakalimutan, palaging sa loob. So, hanapin or bilangin niyo or hanapin niyo, bilangin niyo yung loop. So, make sure na maiikabit natin siya sa 7th loop. Okay? So, ito na lang, hanapin na lang natin dito yung sa may first petal natin. Ayan, slip stitch natin siya dito. Then, after that, chain 2 ulit. Okay, pakita ko muna sa inyo ang itsura ng ating third layer. Ay, chain 2 tayo para maka-jump tayo dito sa ating last round, yung nasa center part natin. 1 and 2, and then slip stitch natin ito sa loop na nandyan. Okay, yung mismong katapat na lang nitong chain 2 natin. Okay na yan dyan. Yan. Pagkatapos natin siyang ma-slip stitch dyan, chain 2 ulit tayo. And into the same loop, let's make 2 double crochet. So, ito na ulit yung starting ng ating petal. Ano? Yan. So, ulitin na lang po natin kung paano natin ginawa yung mga petals. So, eto na po yung first petal natin sa center part. Okay? So, mag-skip tayo ng 4 loops. Skip tayo 4 loops. 1, 2, 3, 4. At doon sa pang 5th, doon po tayo mag-slip stitch. Okay? Slip stitch natin siya dito. Okay, gawin natin yung crab stitch. Hindi ko na po ipapakita. Dito na lamang kapag tapos na yung ating crab stitch. Ayan, natapos na siya. Skip tayo ng 4 loops. Okay, 1, 2, 3, 4. At dun tayo sa pang 5th loop, magi-slip stitch. Okay, so gagawa na lamang po tayo ng last petal. Kasi itong ating center part ay mayroong total of 2 petal. Ano? So, hindi ko na ipapakita. Gawin nyo po yung last petal natin dito sa natitirang stitch na ito. Ito na yung ating second petal. Ano? Slip stitch natin siya dito. Kung nasaan yung isang petal. Yung pinakamalapit na loop dyan. Okay? Alam nyo na kung saan. Hindi na ako magiging specific. Okay, gawin natin yung crab stitch mga kapatid. At magkita-kita ulit tayo dito sa part na ito. Okay, ito na yung ating last slip stitch. Hindi na natin kailangang pilitin pa to dito sa loob. Dito lang sa labas ay okay na. Dito na lang natin siya i-slip stitch sa likod. Okay, kung nasaan yung chain dito, ayan, hanapin niyo yung loop na nandyan at doon tayo magi-slip stitch. So, medyo struggle lang to sa umpisa, pero kapag naulit nyo na yung gawa, ay mas madali na. And then, cut the yarn. Ang pinaka gusto kong line sa aking tutorial, cut the yarn. Kasi ibig sabihin tapos na. Hilahin natin to. And tingnan natin yung ating flower. So, okay lang. Huwag kayong mag-alala kung mukhang pangit pa yung bulaklak natin. Ganyan talaga. Trust the process. Puputulin ko na muna ang video na ito at magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na bahagi.